Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karbi natin, JV Ejercito mga kababayan, bumaliktad na, BBM bagsak na. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga karbi natin. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Pasok! Dita, Mr. Attorney Wamilo, did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po yun. Alright, reaction. Ayan na 3 days to naman, babalik walang- po ninyo. Tuloy po natin mga ka-reaction. Yung una pong cheque ay 125 million December 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA Nako, ay yun na December naman. 26? Wala po akong personal knowledge. Wala about siyang that. personal knowledge. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Walang clearance. Security Pangalawa, clearance. second check po, 125 million January 31, 2023. Tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about Okay. that. Nako. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po Alam nung na check. nagsisinungaling yung mga to eh. May I refer po to the check po. April 18, 2023 Confidential, po, ah. yung 125 million. Yes po, Your Opo. Honor. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Right. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Nako po! Lahat po, foil. Walang kaguluhang nangyari mga kababayan. Saan po ba ginagamit ang confidential fund mga kababayan? To counter, di ba? Counter mga kababayan yung mga ginagawa nila, di ba? Wala po. For the Wala. first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Correct. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Hindi makakasagot. Hindi makakasagot mga kababayan. Alam niyo bakit Kasi yung sagot nito lang eh. Kaya nga tinatawag ko itong Mr. Joint Circular 2015. Itong hinayupak nito kasi hindi siya sumasagot beyond. Di ba? Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Nako. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, Meron po kasing pangkat guerrilla, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Gagot. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming Oo, salamat. diba? Walang clearance. Yan. O ngayon, tuwa yung mga nag improve ang mga nagtuwang-tuwa. Correct me if I'm wrong, ano siya, NPAO. Nangyaring pag-atake, siguro. Si Lacson to, hindi ko alam kung bumabaliktad na si Lacson o talaga nakikita niya na walang pupuntaan itong impeachment na ito. What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents sa Dito, information. pahang-paya dito sa Restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na nag-grant o na-issue para sa'yo? Wala naman. Well, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, Office of the Vice President. confidential information, confidential funds, Confidential di ba? funds. Diba? Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi Alpak. pag may intelligence project, nakabolt yan eh. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, nakabolt.
pag-declassify Nakabolt yan, mga ano pa, mga traditional, ano pa yan mga kabayan, yung sinasabi ni Lacson, di ba? Mga traditional way of keeping secret mga kabayan. Pero ngayon, marami na po marami na. Sa online, sa ano pa lang, sa computer, di ba? Sa computer na po inilalagay. At encrypted po yun mga kabayan, no? Sa lagaya po ng mga napapanood natin mga spy movies, no? Mga encrypted po yung mga data. So, yung sinasabi dito ni Lacson, mga kabayan, panahon pa ito ng kupong-kupong linalagay sa vault, no? Mga James Bond pa yan, no? Pero ngayon, mga kabayan, mga ano na tayo ngayon, mga digital, ano na no? Digital era, kumbaga. So, ngayon, mga nasa, mga nasa computer, mga encrypted files na po yan, no? na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yon. So kung wala kang security clearance, paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence. Paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report. And mind you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success, maski negative Ang result. yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report? Correct. Kasi hindi naman po lahat ng surveillance mga kabayan, hindi naman po lahat ng operation ay successful, di ba? Paano yung hindi successful mga kabayan? Paano nila yung makukonsider, di ba? So kung walang result, negative, ano yun, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear? Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant. Ito makikita po natin dito siguro si Pampilo Lacson. Ako po. Nagkape. Kasi kausap yung informant. Oh. Wala ka makitang... Oh, thank you, Mr. President. Wala na. Kindly Iniwan wind na, up, iniwan Senator na. Lacson. Pati ako nabitin Kung bitinin si Cheese, naku naman, We'll wait for binibitin your mo answer. papagalitan ka ni Hart niyan. Ay, sorry po. pwedeng pa ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative Wala nakita. Pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Oh. Kasi negative. Pero may gastos yun. Oh. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? These are practical questions, Kasi galing ako dyan, kaya alam ko yung kalakaran. Opo. That calls for... Yun nga, wala ka security clearance kasi. Kasi Kaya naka-bolt naman pala. lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Oh. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. So, ano? Opo. Kumuha ka So, credible ba itong ating witness or hindi mga kabayan, no? ng security clearance. Kumuha ka daw ng security clearance, mag-security guard pa. So, pag na-komunista yan, Planong individual. Kilala si Mary Grace Piatos. Alam niyo naman kung kaya officer sa planong pagpapasabina ng House Prosecution Panel kay Mary Grace Piatos. Naku po. Alamin ito sa balitang hatid ni MJ Mundihar. Ayan mga kabayan, former PNP counterintelligence, sabi po dito national security threat. National security threat ang pagpapasubpina kay Mary Grace Piatos. Ang Assigned po ako natin. sa PNP Intelligence Group way back to I think it was 2003.
And nag-handle po ako ng isang intelligence team at saka counterintelligence operations. Para kay retired Police Colonel Jonathan Galang, banta raw sa national security ang planong pagpapasadpina ng House Prosecution Panel kay Mary Grace Piatos. Ito ang isa sa mga pangalang lumitaw sa mga dokumento ng confidential funds na isinusulong na maipatawag sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakakatawa no na alam mo yung bang pagsubpina sa isang alam mo na pseudonym or alias lamang. Yung paggamit ng isang alias is ano yan, kung baga sabi natin industry practice yan sa intelligence. Ayon kay Galang, maaaring magdulot ng pangamba sa mga kasalukuyang intelligence asset ng gobyerno ang planong pagpapatawag kay Piatos. Kung ako isang informant or ako isang operative, ay bakit pa ako mag-i-expose ko yung sarili ko kung ang kapalit naman yung buhay ko. Yun. Nakadetalye sa COA Audit Circular number 92-385 na inilabas noong October 1, 1992 ang mga patakaran sa paggamit ng confidential and intelligence funds. Ayon sa circular, likas sa sensitibo at kompidensyal ang intelligence at confidential operations kaya hindi maaaring ilantad ang mga detalye nito upang hindi malagay sa panganib ang misyon. Nakasaad din na ang paghingi ng mga resibo para sa ilang gastusin ay maaaring maglantad ng sensitibong impormasyon at makompromiso ang mga ahente at operasyon. Idinagdag ng circular na sa maraming pagkakataon, hindi praktikal o imposible. Di ba mga kabayan, napapanood nga po natin sa mga spy movies na yan. Di ba? Pag bumibili sila ng ticket or something, anything that could trace them, mga kabayan, sinusunog nila yan eh. Di ba? Sinusunog nila. Even nga yung mga passport, mga kabayan, di ba? Maraming passport, mga, di ba? Yung mga spy talaga. Maraming passport. Sinusunog po nila yung mga hindi nagamit na passport para hindi po sila matrace. Tapos dito, mga kabayan, dito sa atin sa Pilipinas, kailangan pang sa publiko. Nako, nakakahiya pong Pilipinas. Tapos, nako, huwag na nga lang magsalita, pero sabihin na rin natin, no? Tapos, nangangarap rin tayong nangangarap tayong mag-racket-racket, pero dito pa nga lang sa information gathering, mga kabayan, may problema na tayo eh. Makakuha ng mga resibo habang isinasagawa ang intelligence operations. Dahil dito, pinahihintulutan ng mas flexible na proseso sa paggamit ng intelligence and confidential funds. Ang naturang circular ay presenta ng defense team ni VP Sara sa impeachment trial kaugnay ng usapin ng liquidation ng confidential funds ng OVP. Para naman kay Colonel Galang, nalalagay sa alanganin ng pamahalaan dahil sa mga pinagagagawa sa Senate Impeachment Court. We're exposing the vulnerability and weakness ng ating proseso kung ilalabas natin sila. So ito pwedeng gamitin, i-take advantage at i-exploit ng mga kalaban ng bayan. Naku po. So very risky yung gagawin nila na ganyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Kaya galit na galit po sila. NPA, kaya binigay niya yun. Hindi, isa pa, sino ba nag-approve? At ang budget ng presidente to give her that confidential funds. Hindi ang Kongreso rin. Ba't si Inday Sara? Binabanatan nyo si Presidente Marcos Jr. at Grabe po yan. Kongreso. Pero sa totoo lang, malaki ang nagawa ni Inday Sara doon sa confidential funds nila. Kasi nakita natin kung paano bumagsak ang NPA movement. Correct. Eto nga mga kawain, nabasa ko lang kanina, no? Sabi po doon sa post, yung kay BP Sara, binili ng gamot, no? Yung confidential pa ni BP Sara, binili daw ng gamot. Paano yung kay President Bongbong Marcos Jr. daw eh? Sabi ni Atty. Ruben Agbansara, binili lang ipinagbabawal na gamot. Anong masasabi niyo dyan, mga kabayan? Ha? Sabi natin na nasasalba niya yung mga batang nire-recruit na mga eskwelahan. They're successful. Pero sa tingin niyo ba dapat na may mag-file ng kaso or complaint against the President o kaya yung iba pang mga government agencies na merong confidential funds para mabusisi, mabulat-lat din daw po yung kanilang confidential funds? Kung kaya. Sabi ni Atty. Kapunan, mag-file ng kaso o reklamo against sa mga merong bang CF like bakit kung magkakaso ba, for example, di ba? Kung ipapa-open ba yung confidential fund ng presidente, i-open nyo ba? Yung simpleng hair follicle test nga, hindi nyo magawa yung pag-open pa ng confidential fund. Niloloko nyo bang taong bayan? Yeah. President.
Para sa akin, ang dapat lang na may confidential funds talaga, ang presidente. Kasi siya lang naman talaga nakakaalam niya. Ang problema ng bansa sa seguridad, ang presidente ang mayroong kapangyarihan, may kakayahan, may resources, kaya dapat siya lang ang bigyan. Attorney Sal, ano pong masabi mo sa mga lumalabas na pangalan? Si Mingutong Pupito, si Maluwang, Hindi natural yan. Matagal ko na rin sinagot yan eh. Alam po ninyo, kailangan talagang yung tatanggap ng confidential funds, yung mga kinukuha mong mga informants, hindi mo dapat ilantad yun kasi manganganib ang buhay. Papatayin nyo. Bakit kanyo? Kasi yung pondo is reserved for the enemies of the state. Paano mo sisirain yung enemies mo? pero Yun ay makukuha mo lang kung may magtataksil sa kanila, bibilihin mo yun eh. Kaya ngayon ang mga binabayaran mo. Kaya alam mo yung mga sinasabi nila, ano, mga furnitures, gamot, kung ano, kasama yun sa deal. Pag sinabi mo sa amin, may problema ka, kami bahala sa iyo. Well, binibili mo sila eh. Apo, di po ba Attorney Sal na kung Grabe po mga reaction, no? Nangyayari siya. Babae sa Oo, puro sila. Si Congressman Laila de Lima at Congressman Jervil Luistro. Sino sa kanila ang liligawan mo at bakit? Masaya Masaya ako maging single. Period! Okay. Aray mo, pang- Single na lang, single. Puta aray ka. mo, pakak! Naku po, babae, puntang Identify the document in open court. The problem with their stipulation, Your Honor, is that they will be having the witness identify the documents out of court. So therefore, it is no longer part of the trial. di ba? Na-identify na mga ano to, mga loko-loko to. Galing po ng mga ito ba? Pakinggan po ninyo ha, pakinggan ninyo to ha. Confidential fund, ang katalinuhan ni Rizal Lagpasan po mga kareaksyon. Hanggang 3 ng OBI dito. Pero may paraan po ba ang ikaw malaman kung ano yung sakit niya? Kasi binayaran natin ito eh. Pati sakit mga kabayan. Pwede po namin tanungin, Your Honor. Pero since document-based po kami, kung ano lang po yung nasa document, yun lang po yung malalaman namin. Document-based pero pwede niyong tanungin. Yes po. Okay, kapag may mga di normal na Anong di normal? pangyayari. Ikaw lang ang hindi normal dyan. Allowed po kami under 6.2.3.7 of the Joint Circular. Okay. Good. Salamat, Mr. Vitas. Pwede Salamat lang tanongin kayo. yung confidential. Wala talagang utak itong si Wamil. Kasi Hindi po accountable officer si VP Sara Duterte dahil po sabi ng batas ang accountable officer ay yung head of agency Tama. or yung special disbursing officer or po, hindi po and. Ang and po, ibig sabihin pwedeng pareho. Pero kapag or po, it's either the head of agency or the special disbursing officer. Tama. Pero since meron na pong special disbursing officer, hindi na po si VP Sara Duterte ang accountable officer sa pag-disperse ng confidential Kahit ba sabihin natin hindi si BP Sara tao, sabihin natin tauhan ni BP Sara, no? Patunayan nyo na may pagkakamali, mga kababayan, no? Hindi ibig sabihin na hindi si BP Sara ay hindi na po makikialam or wala nang pakialam ang bayan. Di ba? Patunayan nyo kung may kasalanan o wala. Di ba? Patunayan nyo, prosecution. Di ba? Kahit hindi si BP Sara. funds. Hindi po accountable Yung officers. confidential word kasi, ito. pag ginagamit, parang Ito. Ito So, si Juan sinabi po Bon. ni Attorney, idol ko to, tatakbo natin na senador ito, ha? Attorney Harold Respicio, mga ka-reaction. Pasok. confidential word kasi, pag ginagamit, parang intelligence eh. Oh. Palitan natin. Palitan na. Nagmamadali yan, ha? Yung confidential word kasi, Palitan na. pag ginagamit, parang intelligence eh. Oh. Palitan natin. Palitan. Confidential na gamitin. Gamitin natin restricted. Oh. Restricted funds. Oh. Ang Or galing mo talaga. non-public funds. Oh. Non-public funds. Galing talaga ni One Ball, mga kababayan. One Ball University, mga karabi natin. Ha? Gustong palitan yung confidential fund at gawing restricted fund. Ha? Anong restricted fund, mga kababayan? Anyway. Ito, panoorin din po natin ito, mga kababayan. Si Ma'am Maharlika. Ito, pakinggan po natin. Ay piniprepare na ang pagpapalipad o paglipad, pagsakay, pagkidnap kay Senator Bato. So, gawa-gawa lang daw yan, allegedly, ng mga NBI. Nako, sure, hindi pa daw nahuli si Senator Bato.
Pero ang totoo, alam na daw nila kung nasaan yung target nila, nasaan si Senator Bato, at anytime ay pwede nilang ipadala sa Hague. So, hindi naman malabo yan kasi ginagawa naman talaga ng mga bangag yan. Totoo po, merong naghudas kay Bato. Nako, sino kaya yan? Ini-echo yung puting ahas na malinis na Lisa Marcos ang impeachment ni VP Sara. Well, alam na natin yan palangga. Matagal ko nang sinabi sa inyo yan. 2013 pa lang sinabi ko na nang tatanggalin si Sara at ibabagsak ang mga Duterte. Para sa Senator Bato, lahat ng mga haharang-harang sa mga Tatanggalin. bangag. Okay? Mga kritiko, lahat. Ngayon, may nakagap tayong chika bumbum. Ito daw yung nagawa nila na nahuli si Senator Bato. Paka na nga daw. Okay, paka na nga daw talaga ito ng mga bangag. Pero merong mga Baka na. hindi pa naman confirmed reports na ang ginagawa daw ngayon ng mga bangag, hindi to confirmed reports Sabi ni Pantin, ano yung ulam mo, Hintad? Pinakita ko na corned beef. Corned beef ang ulam natin palangga. Yung corned beef na, hindi Filipino corned beef. Alam ko anong corned beef to. Hindi ko, parang oxy something. Oxytocin. Ay, nako. Romantic Moon. Na ang ginagawa daw nila Bonjing Remulla, nila Pokido, nahuli si Senator Bato. Or kunyari, nung una nahuli, tapos sinasabi nila na hindi nahuli, tapos may nagsabi naman na nahuli, at piniprepare na raw ang pagpunta sa The Hague. Which is which? Okay? Baka niluloko lang Yung tayo. kanina hindi live yun, Maydon. Recorded lang yun. Yes, Jana. Kailangan i-maintain natin to, Yan, ano? Pero dahil kumain ako ng... So, na magugulantang na lang daw tayo, binitbit na nila si Senator Bato. Posible yan. Sabi ni Aura, dapat kumain ka bago mag-vlog. Hindi, gusto kong kumain ngayon talaga Walang call na call. Sabi maganda sa Iniinggit niyo dapat kami. mahuli, sabi ni Ma'am. Wala pa nga, hindi pa nga nahuli. Even yung mga pamilya ni Senator Bato, hindi naman nagsasalta kung nahuli na or what. So ngayon, itong lahat ng mga kaguluhan na ito, Paano palabas lang to? para maniwala kayo sa kanila kasinungalingan, sa nagtanong, sabi ni Chris Pulo, madami lang calories ba dapat intake sa isang araw? Thank you. Depende sa ano mo. Height, weight, age. Pero I can take 1, 2. Dipsip mabu. Hindi ako nagbubuhat. Ako binubuhat. Ako kumain, Dad. Okay. Now, ano ang eksena natin to? Anin, o minsan, yun, pahanap mo ako. Bakit mo ako papahanap? Satanas? Ako namang magawa sa buhay. Ralph Christian. O si Mangga po ba yung humula? Think so. Mangga? Traidor naman talaga yun. Hindi nga natin alam. Pero ang mga chika boom boom, may nag-forward kasi sa atin, pero hindi kasi siya verified Ang ginagawa daw ng mga bangag ngayon ay piniprepare na ang pagpapalipad o paglipad, pagsakay, pagkidnap kay Senator Bato. So, gawa-gawa lang daw yan, allegedly, ng mga NBI, sure, hindi pa daw nahuli si Senator Bato, pero ang totoo, alam na daw nila kung nasaan yung target nila, nasaan si Senator Bato, at anytime ay pwede nilang ipadala sa Hague. So, hindi naman malabo yan, kasi ginagawa naman talaga ng mga bangag yan. Umalis ka. Umalis ako sa kabila kasi live CM. Saan ka ba umalis? Pwede ka bumalik. Okay? Sa pumayat din ang... She looks good. Na hindi ito, I'm telling you, hindi ito verified. Pero posible. Hindi sila nag-release ng official message tungkol nga dito para hindi daw tayo maguluhan. Kung talagang kikidnapin nila si Bato, kikidnapin nila. Ang question ko, I don't think na magkakagulo pa yun. At saka mga kabayan, lalabas at lalabas rin naman yan Kahit itago nila yan, for example na lang, di ba? Kahit wala pa man, no, hindi natin alam kung ito ba strategy lang nila para talaga mapilitan na lumabas. Sino bang tangang lalabas niyan, mga kabayan?
na sa mga palabas nila. Pero kung totoo nga ito mga kabayan, don't you worry because walang bahong hindi sisingaw. Lalabas at lalabas po ang mga ito, mga kabayan, sa tamang panahon, di ba? Kahit pa itago nila ito ng ilang taon, sabihin na natin, di ba? Lalabas at lalabas yan, mga kabayan. Yung tao. Kasi kung gusto nila magkagulo, kung gusto nilang gurgurin si Bangag, dapat noon pa, nung kinidnap nila si PRRD. Right? Romantic moon, hindi ako mahilig sa patatas kaya yun ang problema sa akin. Tsaka mataas sa, mabigat din sa tiyan yun. May kanin naman na ako, so okay na yun. Sabi ni Gigi, good morning, palangga wala talaga kami tiwala kay Amy. Oo naman, ako din naman eh. So, ang sinasabi dito sa mensahe, which is hindi ito verified na message, but posible na magaganap para daw ito ay hindi mabulabog yung mga DDS forces or DDS supporters, baka daw mag-rally-rally kasi daw may nag-traidor. Although binanggit na ito ni Spokes Harry Roque, no? Na may nag-traidor. So, I think if it's coming from Spokes Harry Roque, posible dahil, I think client na si Senator Bato. Right? So, ang sa akin lang, hindi naman ito bago eh. Ito yung gusto nila eh. What I mean, ito yung gusto ng mga kalyado ni PRD. Hindi siya nakinig kay Lola Maharlika. Remember the Pidea leaks. I told you so. Senator Bato, ipatawag mo na si Satanas, si Bangag. Ako pa yung inaway. Banan nila itong mga bangag na ito eh. Tinaya ko na sa mga pagbibigay sa naman kung sa pag-PRD. Sabi ko nga, bata pa naman si Senator Bato o ako, do or die. Ganun lang yun. Ba't ako pa lang? Right? Jana, the wife of Senator. Yeah, totoo yan, wala pang confirmation. Pero syempre, tandaan nyo palangga na hindi lahat kailangan sabihin right there and then. Maybe, eto lang naman, hindi ko naman sinabi na totoo yung mga pinagsasabi nito ng nag-post na ito. Pwedeng may negotiation or what? I don't know. Kasi dapat matagal na silang kumilos eh. USA ayaw sa ICC kaya hindi pwedeng ma-media na nakipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Isa pa yun. Good point yan, Ital. I'm fucking done. Sa lahat ng mga pagpapaalala ko sa mga kaalyado natin, ginawa ko naman na lahat na, di ba? Hindi na ako politiko. Maharlika, maingay lang naman yan eh. Si Maharlika, pa-wig-wig lang yan, pa-iba-iba ng hair. Huwag yun na yan pakinggan si Maharlika. Diyos ko po, ano naman yan? Wala namang yan saysay. Wala namang saysay. Virgin coconut oil, virgin coconut, Cacaos dictus. Hindi naman ako nagsabi nun. And I'm going 75 na ako. Okay, siguro trip ko ngayon. Sabi ni Imelda Labaw, nonsense. Ang bilat mo, nonsense. Gaalpot-alpot. Sabi ni Rebecca, birthday mo na next month. Oo, ay, baka naman. Oo nga, birthday. Ayan, lalo ko Chika-chika muna dito kayo ng Mamarlikan. Daw gaga. Sige, pakinggan pa po natin. Daw gaga, kabaladay. Puk sa ulo mo. Now, another chika boom. Gorgor Zorro nagbigay ng 1,000 jewels. Thank you. Pwede naman makabili ng gold bar yung 1,000 jewels. Yeah, my birthday September 21st. Anyway, so ngayon si Jing Paras at saka si Leandro Leviste. Well, particularly, no, 'di ba? Alam niyo naman kakasuhan si Jing ngayon ay sinasabi na ni Matibag, 'di ba, na nakipagsabuatan doon sa manager daw na para sirain ito si Recto na nakipagtsoba-tsoto sa mga babae, ganyan. Kayang gawin ng mga bangag lahat ng pagtatanim. Correct. Kausap ko si Jing Paras the other day na text mo lang naman na ito ay haharapin niya at lalabanan niya sa batas, okay? Sa batas itong mga ginagawa sa kanya ng bangag. Okay? Tingnan muna natin ito. So, ang ginawa ng abogado ni Jing Paras, dating congressman
former Congressman Jing Paras, at si Attorney Tolentino ni Jason Sa. Diba? Nagpadala ng liham sa NBI, okay, sinasabi niya dito na nire-represent niya o siyang legal counsel Jing Paras. Alright? So dito, dahil pinadala siya ng subpoena noong August 1st, 2026, kaya sinagot nila yung sulat. Complaint letter, referral o anumang mga documents na kung saan na naging reason kung paano nag-start ng investigation ang NBI, Citibag, yung mga demonyo dyan. So, eto lang ang napansin ko mga kababayan, no? Napakabilis po talaga ni Matibag. Opo, napakabilis ng administrasyong ito pag kalaban po nila ang kanilang pinagkakasuhan. Pero pagdating po kay Romualdez mga kababayan, lumipas na po ang ilang buwan hanggang ngayon. O, pagdating kay Romualdez, Jesus Cudero, Villanueva, lalo na itong si Romualdez mga kababayan, lumipas na po ang ilang buwan hanggang ngayon. Preliminary investigation pa rin mga kababayan. Anong nangyayari sa kanila? No? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.